Nag-uumapaw na ang mga paserong gusto umuwi sa kanilang probinsya para sa bagong taon sa ilang terminal ng bus sa Cubao at Pasay City. Kabilang narito ang mga gusto makauwi ng Bicol para kamustahin ang kanilang mga kaanak na sinalanta ng Bagyong Nina. Nagbabala naman ang LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga taxi driver na sinasamantala ang sitwasyon para mangontrata ng mga desperadong pasahero. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal, may report si Trisha Zafra. Trisha? Pia, delay ang biyahe, naubusan ng tiket at puno ng pag-aalala para sa kanilang mga kaanak sa Kabikulan ang marami nating kababayan na naririto ngayon sa Araneta Center Bus Terminal. Bukod sa pagdiriwang ng bagong taon, gusto nang makauwi ni Aling Elsie sa Sorsogon para kumustahin ang mga kaanak na sinalanta ng Bagyong Nina. Nahirapan po ako sumakay kasi nagmamadali ako kasi yung asawa ko kalalabas lang po ng ospital. Bali po nagiba kaya kailangan ko talaga po ang tulong. Pero may ibang alanganin ang umabot sa salubong ng bagong taon dahil fully booked na ang mga biyahe. Si Aling Leonisa nakakuha nga ng tiket pero sa A1 pa raw ng Enero makakabiyahe pa Sorsogon. Kung may bus, pwede naman siguro kami makasingi. Kailangan namin makauwi kasi mag-New Year. Sa ngayon, nag-uumapaw sa mga pasahero ang Araneta Center Bus Terminal. Umabot na nga sila sa Center Island ng kalsada sa labas ng terminal. Delayed pa rin ang dating ng mga bus. Ang daming nakatumbang poste at mga kahoy. Yun, nabala kami dun sa biyahe. Kaya ganito, nagkukulang ng bus. May mga bus din na punong-puno gaya nito. Sobra-sobra sa seating capacity. Yung iba kasi niya nung 25 pa. Halo-halo nito, 25, 26. Yung hindi nakasakay kasi yung bus doon na-stranded. Kaya yan, halo-halo ang pasahero namin ngayon. So okay lang sa kanila magsisisa na ganyan? Okay lang naman daw sa kanila. Makauwi lang, makaabot lang ng New Year. Hindi ba delikado yan? Hindi naman, dahan-dahan lang po namin. Kapag may dumarating na bus, unahan sa pagsakay. Nagpalis na sa loob, sa opisina, naninigit na kami, magpalis na, pila. Sa katabing pay parking naman ng terminal, nakaabang ang maraming taxi na nangongontrata sa mga desperadong pasahero na handang magbayad ng tripleng taas ng pamasahe. Meron namang mga kumakagat. That cannot be because the taxi are actually on a fixed rate basis also. So that's a violation of the franchise. Kung sino man yung nagreklamo, to come to LTFRB and we will entertain the complaint. Sa Pasay City, siksikan din ang sitwasyon sa ilang bus terminal. Sa Filtranco Terminal pa lang, nasa 500 pasahero pa Bicol ang naghihintay ng masasakyan. Sa katabing DLTV Terminal naman, punuan na ang mga bus na papuntang Quezon Province. Hirap kasi, may mga anak kami na maliit Nahirapan kami. Naubos kaya yung mga budget namin na panggastosan po Mahirap, mahal ang pasahe. Pia, inaasahang aabutin ng madaling araw ang maraming mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal dahil nga sa delay ng dating ng mga bus. Pia? Pero Trisha, meron ba mga special trips na nadagdag yung mga kumpanya ng bus para nga lang ma-accommodate yung dami ng mga pasahero? Meron Pia, yan yung mahigit 500 na mga bus na binigyan na ng special permit ng LTFRB para ngayong holiday season simula December 23 hanggang January 3, 2017 Pia. At yan na yung mga bus na ginagamit ng mga bus company ngayong holiday exodus Pia. Ngayon, meron naman daw pang mga extra buses, yung mga bus line. At ito yung may mga special permit din na hindi pinapayagan ng mga bus line na bilhan ng ticket sa pamamagitan ng reservation. So yan yung mga nasasakyan ng mga walk-in passengers dito sa Araneta Center Bus Station at yan yung ginagamit ng mga bus line bilang paniguro sa mga pasahero na meron pa rin silang masasakyan kahit hindi sila nakapagpareserba ng ticket. Yun nga lang Pia, punuan daw talaga saka dahil peak season, hindi rin nila matiyak na lahat nga ng magwo-walk-in dito at gustong bumiyahe bago ang December 31 o kaya ang January 1 makakasakay. Pia? At Trisha, sa dami ng mga pasahero dyan, kamusta naman yung traffic dun sa paligid ng mga bus terminal? Kasi syempre, nagbababaan dyan yung mga pasahero papasok ng terminal.
Dito sa paligid ng bus terminal, Pia, medyo mabagal talaga yung daloy ng traffic, yung mga taxi, yung mga bus, hirap sila na makaalis kaagad pagkatapos nilang mag-pick up o kaya mag-drop off ng pasahero dito sa paligid ng terminal. Sa labas naman, sa EDSA Cubao, yung southbound, moderate to heavy nung kami yung bumiyahe doon. Choke point kasi talaga ito, Pia, so ganun talaga palagi yung usad ng mga sasakyan. Yung northbound naman mula Cubao sa EDSA, yung northbound lane ay light to moderate naman yung daloy ng traffic. Pia? Maraming salamat, Trisha Zafra.